Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ito po si Brian D. Sinando sa ating po ang aking daily devotion ngayong araw, March 5, 2025. Ngayong araw po ay ating itutuloy ang ating series which is a seminary missions. Kasi po yung topic po natin for today is about Messianic New Covenant. So paano dumalaw sa Biblia? This is a special series 9 of 10. So ngayon ang ating talata po ay magagaling sa Luke chapter 22 verse 20. Sabi ko dito, in the same way, after the supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Now, upang ating mas maunawa ng ating devotion para sa araw na ito, ngayon po tayo pagdala sa ating mga teachings for today. So una po, sabi ko dito, basahin ko po, Jesus fulfilled all the covenants. So, Jesus completed yung pangako niya sa Old Testament covenant. So, kumbaga, He is the ultimate sacrifice and the promised King, wherein fulfilling God's plan of redemption sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Ikalawa po, Jesus reconciled His people to God. So, sa pamamagitan po ng sakripisyo ng ating Panginoong sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, ni-restore niya po yung relationship natin sa ating Diyos. So, yung kasalanan po natin na minanan natin, it was forgiven. And ngayon, because of that, we can now approach God directly. So, we enjoy a renewed connection with our God. Ikatlo po, Jesus expanded the people of the covenant. So, ating Panginoon sa Kristo po, He made the new covenant available, hindi lamang po sa mga taga-Israel, but to all people na naniniwala sa Kanya. So, sa pamamagitan po niya, sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo, lahat po, Jew or Gentile, can be part of God's family. So, ngayon ating po tayo po dadako sa ating applications para sa araw na ito upang ating mas maunawaan ang ating devotion. So, una po, ito po yung mga dapat natin gawin para ma-apply ang ating mga katuruan sa ating mga buhay. So, una, enjoy our relationship with God. So, we have a personal relationship with God. At ito po ay matatagpuan sa Panginoon sa Kristo. So, let's take time sa araw-araw nating buhay para i-enjoy itong connection na ito through worship and especially through prayer. Dalawa po, see our adoption as the greatest privilege. So, tayo po bilang mga in-adopt na children ng ating Diyos. We are loved and accepted. So, reflect on the incredible privilege of being part of God's family. And last but not least po, praise and meditate on God's faithfulness. So, God has been faithful in fulfilling His promise sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. So, let's take time para i-praise siya for His unwavering faithfulness and let's meditate on His goodness. So, marami po tayong natutunan sa araw na ito.